po yung mga nangyari po kanina. Nakakasama po ng loob. Ito pong si Shell Jokno, kinakantsawan natin habang nakikipagdebate kay Michael Powa, no? Attorney Powa. Ito pong si si Congressman Shell Jokno. Talong-talo po sa debate, no? At yung kanyang mga pag-amin, umamin po na wala silang ebidensya, no? Nagsampa sila ng reklamo kay BP Sara na walang ebidensya at aasa lang po, inamin po ito. Aasa lang po si Shell Jokno dito po sa mga pinabubuksan nila na mga tax account, BIR records, bank account at AMLAC records. Talagang wala po silang ebidensya sa sinasabi nilang unexplained, no? Kaya nga po unexplained. Hindi po nila sinasabi may ill-gotten wealth. Kaya nga po unexplained wealth lang po ang sinasabi nila. Hindi po nila sinasabi na mayroon pong ninakaw si BP Sara. Kasi wala po talaga eh. Yan yung mula noon sinasabi ko, ano ba talaga binibintang ninyo kay BP Sara? Wala naman talaga silang binibintang. Hanggang ngayon, nagpe-fishing expedition. At yan po ay inamin ni Shell Jokno kanina. Talagang bibilib ka rito sa impeachment court na to. Talo na sa debate, wala pang umamin na walang ebidensya, pero pinaboran pa rin ni Chis Escudero. Wala tayong magagawa eh. Nakita nyo naman, hindi naman po yan na pinagpasyahan na ng korte ngayon eh. Talagang meron na pong kodigo. Meron na pong nakasulat na pagpapasya si Chis Escudero bago pa ito mapakinggan yung debate muli sa pangalawang pagkakataon sa pamamagitan ng pagtatanong nito ni Alan Peter Cayetano. Okay. Ito naman po, hindi po natin pwedeng palagpasin to kasi galit na galit po, no? Galit na galit itong si Erwin Tulfo. Dito po kay Robin Hood Padilla. At iba pa pong mga balita. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Ayan, pag-usapan po natin, no? Alam nyo, nakakarindi. Minsan nakakarindi ng manood, kaya lang kinakailangan mo lang gawin eh. Dahil gusto mong malaman eh. Pero alam ko po sa inyo, marami na po naririndi na manood dito sa hearing na to. Biruin nyo, tuwan-tuwa. Ako personally, tuwan-tuwa ako. Ang mga comment ko nga habang naka-live tayo eh. Ang sinasabi ko, yari ka Jokno, ikaw ang nagpahamak, di ba? Pucha, bigla magpapasya si Chis Escudero na na pinaboran. Ipapasabpina nila. Okay, anyways, bago po tayo rin, eto muna si Erwin Tulfo. Talagang naniniga na lang itong mga to eh. Si Robin Hood Padilla po, Senator Robin Hood Padilla, nag-speech po siya o humingi po siya ng ng oras. Saglit na saglit lang naman po. Hindi na natin papanood yun kasi simple lang naman yung sinabi ni Senator Robin Hood. At bakit nag-react ng ganito si Erwin Tulfo? Maaring hindi po nila nauunawaan ang lahat-lahat ng bagay. Marami po silang hindi nauunawaan eh. Talagang mahirap pong ipaunawa. Okay. Gigil na gigil eh. Okay. Ito po, ayon po kasi, nabalitaan po natin yan. Ako nga nangangatwiran. Akala ko talaga hindi sumagot si Robin eh. Di ba tinalakay natin yan? Ang sabi ko,
malamang si Robin Hood Padilla, kinakatwiran niya, kaya hindi siya sumasagot. Kasi ICC yan eh. Hinulaan ko lang po kung bakit hindi sumasagot. Kasi pinamamalita ni Ombudsman na Remulla na hindi raw tanging si Senator Robin Hood lang yung hindi sumasagot. Tapos binabanata na po siya ngayon, no? Binabanatan siya, anong klase kang impeachment judge? Judge ka pa naman tapos hindi ka sumusunod sa batas. Yan po yung yung atake sa kanya eh. At malawak po yung atake na yan mula po sa lahat ng media, majority po ng mainstream media, lalo na yung malalaking mainstream media. Ganyan po yung pinapalagana po nila, no? Tignan niyo po, yan pong mga balitang ganyan, hindi po nararapat sa media yan. Dapat, inaano rin po kami. Hindi naman po kami, dahil kami po kahit papano ay media man na, dahil sa Birada Aguila, binibriefing po kami. Bilang media, bilang tao po sa media, hindi ka pwedeng magbalita ng one-sided lang. May narinig po ba kayo sa media na kinuha po kinuha po nila yung opinion naman ni Robin Padilla? Lahat po ng media binanatan, lahat po ng media yung sinabi lang po ni Ombudsman eh, na hindi po sumagot, no? Hindi po sumagot si Robin Padilla sa kanilang counter affidavit, hindi nagbigay ng counter affidavit. Lahat daw nagbigay. Hinggil dyan sa obstruction of justice na ikinakaso sa kanya. Wala man lang kumuha sa inyo, wala man lang nagpunta kay Robin Hood Padilla para itanong kung bakit hindi siya sumagot. Ganyan po yung natin, yung media natin, one-sided lang lahat. O ngayon, napahiya kayo lahat. Ano sinabi ni Robin Hood? Hindi totoo na hindi ako sumagot. Sumagot po ako. Sabi niya nga, kung ICC lang, pwede ko nang hindi sagutin eh. Kasi, di ba? Naniniwala siya na wala naman jurisdiction niyang ICC. Pero dahil pagtanaw niya, pagkilala niya sa ombudsman, ayon nga kay Senator Padilla, nagkausap na sila ng DOJ secretary pa to. So okay naman ang usapan nila. Ayaw niyang mabasto si Ombudsman Remulla, kaya po siya sumagot. Kasi kung ICC lang po, hindi siya sasagot. Oh. Bakit po kinakailangan na sumagot si Robin Hood Padilla? Kasi po, ang binabanat po sa kanya, yung kanyang pagiging senator judge. Di ba? Judge ka, tapos hindi ka marunong gumalang sa batas. Yan po yung banat sa kanya. Tingnan natin kung binanatan siya nitong paborito natin na taga-media. Titignan ko lang ha. Hindi niya binanatan si Robin Hood. Okay. Ito lang po ang masasabi natin dito sa mga taga-media, no? Masyado kayong yung panig lang po ni Ombudsman. Hindi po nararapat 'yan. Ako po, may ideya na ako na ganyan sa media, dapat kukunin mo pareho yung panig. Pero ano ko po 'yan nung nasa SMNI, binibriefing po kami, hindi po kami basta-basta. Pag may mga sumisita na po sa amin, yung mga bawal, na pag nag-present ka ng ideya, no, kahit pa mga maka-Duterte kayo,
dapat binibigay nyo rin yung sa kabila. Ganyan po ang aral ng media. Totoo po yan. Ganyan po sa media. Dapat, kahit kayo, personally, meron kayong mga pinapanigan, dapat hindi nyo pinapahalata. Dapat, yung panig nung kabila, kukunin nyo rin. Puta, yayaman nyo, hindi nyo man lang napuntahan si Robin Hood Padilla kung totoo na siya ay hindi nagbigay ng ano. Tinanggap nyo na kagad yung sinabi ni Ombudsman. O ngayon, napahiya kayo ngayon. Sumagot pala si Robin Hood. Yun yung sinabi ni Robin. At yan po, may kanalaman sa kanyang pagkatao. Kasi po kung lumalabas po sa media, lumalabas po sa mga mamamayang Pilipino na hindi marunong gumalang sa batas si Robin Hood, anong klaseng judge yan? Judge po siya. Hindi po pangkaraniwang tao to. Judge po siya ng impeachment. Tapos hindi ka susunod sa batas. Kaya nagpaliwanag po sa impeachment court si Robin Padilla. O eto namang Erwin Tulfo, tama yung sinasabi yung paranggit dito ni Cayetano. Mahirap talaga makipag-argumento sa mga walang alam sa batas. Panay galit lang at sigaw. Alam niyo po, pwede po kayo magkaroon ng mga punto na hindi kayo sumisigaw, hindi kayo nagagalit-galitan. O, pakinggan po natin kung paano niya po binanatan ito pong ginawang speech ni Robin Hood. Buti nga, hindi siya pinapatulan ni Robin eh. Ano na naman tayo? Ayan po, ang poging-poging si Erwin Tulfo. Pakinggan po natin. Hindi po lahat papakinggan natin. Ito lang pong mga importante. Justice to the Vice President. Yung oras po na ito dapat ilaan natin sa pakikinig sa depensa ng Vice Presidente, sa mga akusasyon laban sa Vice Presidente, hindi po pagdidepensa sa mga sarili natin kung tayo inaakusahan ng kung anong mga ahensya, kung tayo po ay may mga kaso, may mga investigasyon. This is not the right forum, Mr. Presiding Officer. Tignan nyo po, sinasabi niya kasi ni Erwin Tulfo, kung kayo inaakusahan ng mga personal ng mga ahensya, bakit dito nyo pinagtatanggol? Hindi po to yung right forum. Sir, Mr. President, Senate President, this is not the right place. Court was established, was created, the impeachment court, for the Vice President and Vice President only. This should be her time. This should be her forum, not our forum here na ilabas natin ang salubin natin, mga sagot natin sa mga akusasyon, mga kaso laban sa atin. And this is not also the time, Mr. President, Mr. Presiding Officer, na hanapin yung mga kasama nating nawawala, nakakulong. Dapat po doon sa Senado natin, sa section natin, and not here in this court, Mr. Presiding Officer, Mr. President. Kaya pakiusap ko lamang po sana sa ating mahal na Presiding Officer and Senate President. Let us follow the rules. May rules po tayo. Kung hindi naman po patungkol sa Vice President na sasabihin natin, hindi naman po patungkol sa ikama depensa o prosekusyon ng Vice Presidente natin, then huwag na po natin payagan na magsalita man po dito because nasasayang. Because every minute, every hour that we waste
O, declare nyo na nga yung Vice President. Di ba? Okay. Alam po ninyo, Senator Tulfo, mawalang galang na po sa inyo, no? Senator Tulfo. Ang senador po, panay debate po yan. Wala pong waste moment dyan. Wala pong nasasayang na oras. Yung ginawa po ni Senator Robin Hood Padilla, hindi po yan pag-aaksaya ng oras. No? Dahil siya po ay isang senator judge at pinagbibintangan po siya na siya po ay hindi sumusunod sa batas. Ang pangit naman nun, senator judge ka tapos hindi ka sumusunod sa batas. Konti lang naman po yung sinabi niya. Kung hindi ka nga sumagot, kung hindi ka nga nagsalita, tapos na. Siyempre, dahil nagsalita ka, magsasalita din yung mga ibang kayo lang ba madadaldal? Mas madaldal sa inyo si mas madaldal sa inyo si Cayetano. Dalawa pa yung Cayetano na yan. Di ba? Kayo lang ba ang madadaldal? Siyempre, matitrigger mo na si Cayetano na dumaldal din. Kaya humaba eh. Dahil nag-grandstanding ka eh. Yung mga tao po na, kayo pong mga senador, na takot po sa debate, wag na po kayo magsenador. Panay debate po yan. Kahit po magtagal yan, senador po kayo. Bakit po kayo naiinip? Wala kayong karapatang mainip. Yan po ang rule dyan sa Senado. Makipagdebate ka hanggang gusto mo. Oh. Kaya palpak na palpak yan eh. Okay. Bago tayo pumunta naman dito sa pinaka-importanting pagpapasya, pinagpasyahan na po na buksan, isabpina, at bubuksan na po nila para makahanap. Puntahan po naman natin itong isang komedyante pa muna. Ito po ang sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano. Kinote niya po si Senator Joker Arroyo na kung hindi ako nagkakamali, kasabayan pa yan ni Tito Soto. Sa tagal po ni Tito Soto sa Senado, lahat po ng magagaling, nalipasan na po siya. Nagkandamatay na po yung mga magagaling na senador. Nariyan pa rin po siya. Buong akala po natin, magaling siyang senador. Kaya hanggang ngayon, pinopromote niya pa rin yung sarili niya. Sabi po ni Alan Peter Cayetano, sabi ni Joker Arroyo, it is useless to argue a legal point with a non-lawyer. Kaya nga, nag 4 years na law school at nagbabar. Tama po yan. Diba? Pero, masyadong ang problema lang kala Alan Peter Cayetano at saka sa kapatid niya, ako bilang non-lawyer, masasaktan talaga yung mga hindi lawyer. Kasi ipinamumukha ninyo palagi eh. Hayaan nyo na lang po yung argumento ninyo. Huwag nyo na kasing ulit-ulitin. Alam nyo po ba na 99.7% ng mga Pilipino ay hindi abogado? Yan yung sinasabi natin. Yan po yung sinasabi ko naman. Nasosobrahan naman kayo. Simple lang naman. Minsan, may kaibigan akong ganyan eh. Yung simpleng bagay. Yan yung mahirap minsan sa mga abogado.
simpleng bagay lang, backgroundan pa ng mapakahaba. Ang haba pa ng background na sasabihin lang naman kaya din pong intindihin yan, yung mga sinasabi ninyo, ng mga hindi lawyer. Kaya sana kung nakikinig po yung dalawang Cayetano, huwag nyo na pong inuulit-ulit kasi pwede nyo rin namang ipaliwanag yun na hindi sinasabi na nung ako ay nasa UP pa, nung ako ay, yung mga first year law student, parang minsan nakakarindi rin na sabihin na, totoo ba na ang pwede lang makaintindi sa inyo ay mga nag-aabogado at saka nasosobrahan kayo, magagaling kayo sa argumento, wag nyo na pong backgroundan na ito po ay mga ano sa law. Tignan nyo si Powa. Wala po siyang sinasabi, ito po ay para sa abogado lamang. Wala po, direct to the point si Powa magsalita. Hindi po niya kinakailangan na ito ay hindi mauunawa. Lagi kasi niyo sinasabi na hindi mauunawaan to ng mga hindi abogado. Alam niyo yun? Kaya kayo maraming pwede naman kayong maging magaling na abogado na hindi nyo na po ipamumukha na abogado kami. Kaya hindi nyo kami naiintindihan kasi abogado kami. Hindi naman po ganun yun. Kahit hindi ako abogado, maintindihan ko yung sinasabi nyo. Bakit nyo pa sasabihin na parang pang-abogado lang, di ba? Pero, si Joker Arroyo kasi, iniinsulto niya. Kaya niya sinasabi yan, Senator Alan Cayetano, kaya siya sinasabi niya sa mga non-lawyers kasi iniinsulto niya. Parang si Miriam, dinidirekta niya rin. Kung may gusto kayong punto, butatain nyo na kasi. Napakagalang nyo ni Pia. Ang gusto nyo lang naman, kaya hindi nyo naman naintindihan to kasi hindi naman kayo. Hindi po dahil sa hindi sila abogado, kaya hindi nila naintindihan. Kasi hindi sila, mahina ang pang-intindi nila. Hindi dahil sa hindi sila abogado. Marami rito, halos lahat ng nanonood dito. Siguro 99%. Meron siguro nakikinig sa akin na abogado. 1% lang. Gusto lang nila makita kung paano sasabihin. Na hindi naman hindi ka naman nagmumukhang inuuto mo yung kausap mo. Paano magsasalita sa mga hindi abogado. Yun po yung kinukuha nilang technique sa akin. Nagyabang bigla. Sabi po, it is useless to argue. Kita mo? Ang lumanay mo, nung sinasabi yan ni Joker Arroyo, gusto niyang insultuhin yung mga kausap niya. Yun. Kaya kung gusto mong insultuhin, mang-insulto ka, dire-diretso, hindi yung inuuto mo sila, tapos ini-insulto mo at the same time. Yun yung pagkakaiba ni Joker Arroyo tsaka ni Miriam Defensor. Kung nang i-insulto sila, ini-insulto nila, walang pasapasabi. Ikaw na lang yung natitira, kayong dalawa na lang magkapatid Kayong dalawa na lang magkapatid yung natitira. Mang-insulto na kayo kasi hindi naman kayo mananalo dyan pagdating ng botohan Lahat yan, planado na nila. Hindi kayo mananalo pagdating sa mga kasi 13 sila Pero mananalo tayo dahil kinakailangan nila ng 16. 13 lang sila. Yan po ang katotohanan. Kaya bumanat na kayo ng lubos-lubusan. Hindi yung parang binibaby nyo pa si Jokno, tatanungin nyo pa ng ganyan. Sabihin nyo na kagad sa kanila, ang lakas ng loob nyo. Kung si Miriam yan, ang lakas ng loob mong pumunta rito, magbigay kayo magreklamo kayo ng pinakamataas na Vice President. Wala ka palang ebidensya. Dapat ganun ang pagsasalita dyan sa mga yan. Para ipamukha sa kanila, ipahiya na sila once and for all. Pahiyain na yung mga yan. Wala ka palang ebidensya. Bakit ang lakas ng loob nyong magreklamo? Wala pala kayong ebidensya. Sa amin pala kayo kukuha. Dito pala kayo kukuha. Yun po yun. Ganon si Miriam. Ganon si
si Joker Arroyo at ganyan si Marcoleta. Hindi po sila nagpiplis. Hindi po nila pinaiikot-ikot. Sinasabi nila, wala ka kasing alam. Kaya masakit po yun, pero tagos sa buto yun. Tuwan-tuwa kami. Tignan nyo, sinabihan niya wala ka kasing alam. Ano yung sinabi niya? Nakalimutan ko na yung sinabi ni Marcoleta kay di ba? Ontiveros. Kung mapahiya sila, talaga naman. Pagmukhain mo silang mukhang tanga, kasi kami ginagawang mukhang tanga Ito po ang sagot ni Tito Soto. I do not have 4 years of law, but I have 29 years of lawmaking. Isa pang sablay yan. Alam mo, Tito Soto, yung mga ganyang salitaan, hindi mo naman kinakailangan na sabihin yan Kaya mo sinasabi yan, Kaya mo sinasabi yan, I do not have 4 years of law, but I have 29 years of lawmaking. Kasi nasasaktan ka dahil iniinsulto kayo ni Alan Peter Cayetano. Ang problema, Alan Peter Cayetano, ang nakakaalam lang na iniinsulto mo sila. Ang gusto namin, insultuhin mo sila para makabawi man lang kami. Alam niyo ba, maaaring mas magaling ka pa kay Marcoleta. Pwede. Pero bakit believe kami kay Marcoleta, kay Miriam, kay Joker Arroyo? Wala silang pakundangan. Bakit believe kami kay Tatay Digong? Tsaka kay BP Sara? Mga wala silang pakundangan. Kung dapat mapahiya, ipapahiya nila. Yun na lang yung bawi namin Ang gusto man lang sana naming mga Pilipino, bakit kami tuwan-tuwa sa mga taga-Canada na OFW? Bakit kami tuwan-tuwa sa inasal nila kay Auntie Claire? Tuwan-tuwa kami kasi bawing-bawi kami. Yun ang gusto namin Sino naman yung babawi para sa amin? Alam mo yun? Tapang-tapangan nyo naman. Wala na kaming problema. Matalino kayong magkapatid. Kaya lang minsan, di na namin alam yung direction nyo. Sa sobrang dami ng pasakali ninyo. Biruin nyo, nahuli mo na. Nahuli niya na si Jokno. Na wala silang ebidensya. Butatain mo na. Kasi gusto namin makakita naman dyan sa impeachment na dinadayok-yok nyo naman yung mga nang-aapi sa mga mamamayang Pilipino. Makakita naman kami na binawian nyo para sa amin, hindi para sa inyo. Dinayensyon nyo. Ganon din naman Sa tingin nyo ba yung pagiging malumanay nyo magsalita? Hindi na aasar si Lacson, si Tulfo, si Tito Soto, si Kiko Pangilinan. Tumayo ka pa lang, naaasar na sila sa iyo Ano pang dapat mong awatin sa sarili mo? Asarin mo na talaga. Para bawing-bawi kami. Kung abogado lang si Robin Padilla, talagang durug-durug sila dyan Hindi pa abogado yan, pero nasasaktan na sila sa sinasabi niyan. Katulad niya, nasaktan niya sa 4 years of law. Pag pinamukha mo pa sa kanila, wala kasi kayong alam sa batas, salita kayo na salita dito. Alam mo sinabi ni Joker Arroyo nung impeachment? Congressman pa lang siya. Ano sabi niya? That's the recourse of the uninitiated. Yan, ganyan mga tuwiran, ang mga walang alam, ang mga bobo. Ganun ang kahulugan nun. Kaya iilag ka na lang Kaya yung mga katulad ng mga nila Risa Ontiveros, yung mga ganyang mga tao yan, sila Erwin Tulfo, pag sinupalpal mo yan, hindi. Minsan, kulang na parang kayong dalawa lang na kapatid mo nakakaunawa, tsaka ako.
Nagagalingan lahat kami lahat nagagalingan sa inyo. Kaya lang meron kaming hinahanap na hindi naman kinakailangan na magmagalingan lang. Ang kinakailangan namin, pambawi. Bakit ba namin nagustuhan yung mga Duterte? Hindi lang sa dahil sila ay magaling. Kung hindi, may pitik din sila. May pambawi kami. Para ka nagsusumbong sa tatay mo, Dad, binuli ako eh. Alam mo yun? Tapos yung tatay mo, ipagtatanggol ka. Yun ang gusto naming gawin ninyo. Kasi dalawa na lang kayo magkapatid. Hindi nyo ba napupuna? Dalawa na lang kayo nakikipaglaban dyan. Si Robin Hood pa pala. Pero yung sa batas-batas, dalawa na lang kayo. Medyo anghangan nyo naman. Gusto namin sila mapahiya eh. Namamayagpag sila. Talo na nga sa debate. Pinaburan pa rin. Kung ako yan, sasabihin ko, pag pinaburan nyo to, di ba? Oh, Mr. Chis Escudero, anong pangalan, ano na yan? Mr. Presiding Officer, umamin na po yung prosecution na wala silang ebidensya. Na tayo, ibubuksan natin niya para magkaroon sila ng ebidensya. Papayag ba tayo? Kayo bang mga kasama kong senador, papayag kayo? Dapat ganun. Hinahamon mo na sila. Alam na namin na alam mo na yan eh. Alam na namin na magaling ka. Ang gusto naman namin, ipahiya mo sila. Pag pumayag pa rin si Chis, pinamukha mo na sa kanya. Oh. Alam mong kulang sa inyong magkapatid? Ang tawag ni Miriam Defensor Santiago dyan, intellectual arrogance. Intellectual kayo. Gamitin nyo naman yung mambalasubas naman kayo. Wala nang mananalo sa inyo sa debate dyan. Eh. Alam nyo, magpapalakpakan kami kung ginanon nyo. Mr. President, Mr. Presiding Officer, umamin na po ang prosecution na wala silang ebidensya. I move na i-dismiss na natin tong kaso na to. Puta, kahit yun lang sinabi mo. Kahit alam natin na matatalo ka, pinadismiss mo yung kaso, matataranta ngayon sila. Alam na nga natin yan eh. Alam na natin na magaganap, papaboran nila si Jokno. Dapat pinamukha mo lang sa kanila. Wala nang argumento, talo na sa debate, nilalamon siya ni POA. Wala siyang maisagot. Wala silang ebidensya. Nagpunta sila rito. Gumagastos tayo ng 25 million per day. Wala naman silang pinapakitang ebidensya. Sa atin pa kukunin yung ebidensya. Papayag kayong mga senador. I move na i-dismiss na tong kaso na to. Puta, magpapalakpakan kami. Matatalo ka. Pero natatak na yan sa utak ni Lito Lapid. Wala pala silang ebidensya. Ang lalakas naman ang loob ng mga to. Chicharon tayo. Labanan lang po ng propaganda eh. Kita nyo, nanlulumo lahat. Pagkatapos, minsan hindi na Diba? Sa debate, dayok-yokin mo na yung kalaban mo, durugin mo na. Wala na nga masabi si Jokno eh. Umaamin na nga, wala kaming ebidensya eh. Kaya nga kami, pinabubuksan namin yan. Pucha, kung ako yan, si Cayetano, Mr. President, Mr. Presiding Officer at kapwa ko senador, umaamin na. Umaamin na wala silang ebidensya. Nagpunta rito, nag-aaksaya tayo, napapanood tayo ng taong bayan. Nag-aaksaya tayo ng 25 million per day para lang pakinggan sila na wala pala silang ebidensya. At tayo naman, mga lukulo, para tayo mga inuuto ng mga to, magbibigay tayo ng ebidensya sa kanila. Saan ka nakakita yung korte magbibigay? Ano sabi? Ano sinabi mo? Ikaw din nagsabi, di ba? Si Cayetano rin eh. Ang sabi mo, Cayetano, dinidismiss na nga yan ngayon ng prosecutor eh. Kasi
may baba po bago ang DOJ, kinakailangan yung ebidensya mo, pag pumunta ka ba sa simpleng prosecutor, wala kang ebidensya, dismiss agad. Pero dito, putya, binoto ng 32 million, walang ebidensya yung nag-aakusa, kayo pa magpo-provide, yung korte pa magpo-provide ng ebidensya sa kanila. Yan po ang kahulugan ng boto. Yan ang kahulugan ng ginawa ni Chis Escudero. Walang ebidensya, aminado si Jokno. Kaming mga korte, wala ba kayong ebidensya? O eto ebidensya, bibigyan namin kayo. Minsan, kinakailangan po na, hindi ko po sinasabi na wag po kayo maging religious. Pero minsan, ang gusto namin yung nagbibigay ng hustisya. Pamukha nyo sa kanila na bugok lang yung papayag sa ginagawa ng prosecution. Kung ako yan, bugok lang ang papayag sa kayong mga senador na igalang natin yung robe natin. Bugok ba tayo? Walang ebidensya, tayo magbibigay sa kanila. Ganun tayo pinaiikot nitong Jokno na to. Jok na nga. Wala akong problema. Saludo ko kay Cayetano. Saludo ko kay Pia Cayetano. Wala akong problema sa kanila magkapatid. Alam natin na sila lang nakikipaglaban. Si Robin Hood, nakikipaglaban pero hindi niya po kaya yun sa batas eh. Iba po yung lawyer eh. Ang kulang lang, gusto rin natin, mag-sermon ka. Mag-alamiriam defensor ka na sesermonan mo yung mga si Jokno. Nakakalusot eh. Kung si Miriam yan, alam niyo sasabi, pupunta-punta kayo rito, abalahin nyo, gagastos ng 25 million, wala pala kayong ebidensya. Tatalakan sila ni Miriam. At bibilib yung mga tao kay Miriam. Hindi po ako naniniwala na sila po ay posibleng bumaliktad. Hindi po babaliktad yung mga yan. Hindi po naghihintay ng maleta yan. Ang nakukulangan lang po ko yung pagiging straight to the point, yung pambabalatuba nambabalatuba sa amin. Bawian nyo naman kami. Ibawi nyo naman kami. Okay. Punta na po tayo rito. Tignan nyo po ipaparinig ko po sa inyo itong katwiran nito ni Jokno. Kayo na po magpasya kung meron talaga silang ebidensya. Mula na po sa ngipin ni Jokno. So, if you're coming to the court with evidence already, but kinukuha mo yung subpoena na yan, di ba, to further prove your point, I don't think there'll be a question there. As Attorney Poe said kanina na, kung yung BIR box na yan, alam namin yung laman, and dapat gamitin dito, dahil in-allege na. Pero kung hindi alam yung laman, at may fishing there if there's a tax evasion or wala. I don't know the answer. I'm asking you the question. You can answer it any way you're comfortable with answering. If I may briefly narrate. Tignan nyo. 'Di ba? Tama yung punto ni Cayetano eh. Kung meron na kayo rito daladalang ebidensya, meron na kayong ebidensya, tapos hihilingin nyo sa amin na buksan yan dahil yung ebidensya namin kulang pa, meron pa kaming ebidensya, hindi. Ang gusto ni Jokno, wala kaming ebidensya, kukunin namin yung ebidensya dyan sa inyo.
O, di ba ang pangit ng ngipin? Ay, pangit ng katwiran. Procedure that the House might yet to undergo for the articles to reach this honorable court. When the complaints were filed before the House of Representatives, the Committee on Justice was tasked not with conducting a trial, not with ferreting out all the evidence, but simply determining whether there was probable cause to proceed with the case. So hindi po namin hinanap yung kabuuan ng ebidensya dahil hindi po namin tungkulin yon. Umamin, di ba? Hindi po namin hinanap yung kabuang ebidensya dahil hindi po namin tungkulin yun. So, ibig sabihin, talagang wala kayong ebidensya, nagpunta kayo dyan. Tuloy natin. When we made the determination that there was sufficient probable cause to proceed with that case, then that is what we submitted in terms of the articles of impeachment that reached this honorable court. Ngayon, syempre po, just like a preliminary investigation conducted by a prosecutor, ang hawak lang po niyang ebidensya, ang titingnan lang po niya ay kung merong probable cause. Not all the evidence yet is before that prosecutor because wala pa pong trial. The presentation of evidence, even the subpoena or compulsion to present evidence will only happen when the trial takes place. And yung tinutukoy po ninyong fishing expedition, yun ay maaring sabihin natin nangyari kung only if the party requesting the evidence or documents ay nagbabakasakali lang, baka may makuha tayo dito. In our case, I have to disagree that there was any sort of fishing expedition because based on what the Committee on Justice and later the plenary of the House found was sufficient, there was enough cause to proceed with the I'll case. go to probable cause, but yung sinabi mo, baka sakaling may makukuha dito. You said hindi ganon. So anong makukuha natin if we grant all the subpoenas you're requesting? The evidentiary facts, Your Honor, that were not yet hindi pa nakita ng House nung ang ginagawa lang po namin ay determinahin ang probable cause. So nagbabaka sakali din. Tignan nyo. Hindi po. No, kasi Tignan nyo yung approach yan eh. Di ba? Yung approach ni Cayetano, pwede na siya magalit yan. Niloloko mo naman kami. Ano ba tawag mo ron? Wala kayong ebidensya. Gusto nyo pabuksan dito. Di ba? Nagbabakasakali yan. Yung tono lang. Parang nakikiusap ka eh. Alam mo nang binabalatuba ka ni Jokno, pero yung tono mo parang okay lang din sa'yo. Ano yan? Nagbabakasakali rin kayo. O tignan natin, ulitin natin yung parte na yan. Hanggang maging buo yung larawan nila bago po kayo magpapasya. I don't think there's any question that all of us here want na may latag yung ebidensya. The question is, do you have the evidence or are you fishing for the evidence? And that's a question not only for you, but for every single impeachment process, not only the umabot dito, because myself, Senator Subiri, Senator Chis Escudero, then later on Senator Villanueva, has been in the House many times during impeachments of presidents and chief justices, no? But the reason I ask between evidence and proof is because if you have the evidence, you want the opportunity, diba, to bring it here, show the relevancy, connect it to the crime, we admit it so that if it's true, then we can convict. The opposite sides na will either question, hindi admissible yan, or admissible pero walang relationship yan, etc. No? So what I'm saying is that if you're going to prove your case with no evidence except that if you get all of that, then magiging arbitrary yung House of Representatives sinong gusto nilang i-impeach because almost any public official who's been there for a long time, you will see discrepancies in their SALN because unang-una iba yung acquisition cost at iba yung Minsan sa dami ng paliwanag ni Senator Alan Peter Cayetano, hindi mo maintindihan kung pati si Jokno gusto niyang kumbinsihin eh.
Hindi mo na makukumbinsi yan. Butatain mo. Oh, pero nakita na po natin, no? Ayon po sa palitan nila ng paliwanag, talaga pong umaamin po si Jokno na wala talaga silang ebidensya. Di ba? Nakikita nyo tuloy yung buong aking wala po talaga silang ebidensya, kaya po nila pinabubuksan. Aminado, kaya nga po hindi sabi ko, inuulit-ulit natin yan nung mga nagdaan natin. Ano ba talaga binibintang ninyo kay BP Sara? Nagnakaw ba siya? Magkano ninakaw niya? Meron ba siyang mansyon? Saan yung mansyon? Meron ba siyang luxury cars? Di po ba ganun po ang pagbibintang eh? Meron siyang hindi maipaliwanag na yaman kasi nakalagay sa salin niya. Nakita na nila yung salin ni BP Sara eh. Nakalagay sa salin niya, 88 million ang pera niya. Pero bakit meron siyang mansion sa halimbawa kung ganito yung reklamo ayon kay BP Sara, 88 million lang yung kanyang pag-aari. Bakit may mansion siya dito sa Forbes Park? Ang isang mansion dyan nagkakahalaga ng 1 billion. So meron kang binibintang. Sinasabi mo, nirereklamo mo si BP Sara na hindi siya nagdedeklara ng tunay na yaman. Bakit hindi niya dinideklara yung mansion niya bilang kayamanan niya? Nagtatago siya ng kanyang yaman. Bakit kaya niya tinatago? Oh, yun na yung pagbibintangan nyo kasi ninakaw niya yung confidential fund eh. Wala naman kayong sinasabing ninakaw din. Maski si Mary Grace Piatos, ang gusto niya pa po nila kay Mary Grace Piatos, si BP Sara pa maglabas kay Mary Grace Piatos. Pag hindi raw na ilabas ni BP Sara si Mary Grace Piatos, nangangahulugan, kanino napunta yung pera para kay Mary Grace Piatos? Oh. Kaya talagang gumagawa lang po sila, wala silang ebidensya, panay hinuha, hinala. Wala talaga silang matatag na ebidensya. Umaamin ngayon si Jokno, nagsimula to, sabi nyo, siguradong makukonvict dahil matatag ang ebidensya. Asan yung ebidensya nyo? Bakit? Bakit ito pong si Shell Jokno, umaamin siya na dyan palang manggagaling yung ebidensya nyo? Pati nga yung death threat eh. Walang tumanggap na ebidensya yun. Ano sabi ni Tito Soto? Sumingit na kahit hindi naman niya maunawaan yata yung sinabi niya. Ipinahamak pa kayo ni Soto eh. Ano sabi ni Soto? Wala naman death threat. Wala naman death threat sa reklamo ninyo. Kaya dun pa lang, wala palang death threat. Dinismiss mo na sana, Soto. Okay. Alam po ninyo, ina-expect na natin yan. Papaboran po sila. Kasi ang botohan po dyan, 13. Tapos ilan sila? Ilan sila kay Tano? Lagi po yan pag may pagpapasyahan, daanin man sa botohan. Pwede kasing ihirit yan na daanin sa botohan eh. Hindi na siguro humihirit si Cayetano dahil alam niya na resulta eh. Di ba may caucus na sila? Alam niya na papaboran, bibigay sila ng... Kasi dun sa caucus nila, na bilang na nila kung ilan yung senador na pabor, na pabuksan. Wala namang problema dyan sa pagbubukas. Magbabantay lang po tayo kasi ang maganda lang po, eto po lumalabas. Palpak na nga si Jokno, kitang-kita po yan. Lahat po ng nanood. Sabi ko nga, puta, nagpahamak sa prosecution si Jokno eh. Totoo yan. Nahihiya po sila. Nakakahiya yung mga argumento ni Jokno. Umamin siya na wala silang ebidensya eh. Sabi ko, yari ka. Jokno, bakit? Current value. Okay. Ang nakikita ng taong bayan,
kahit na wala ng katwiran, papaboran pa rin nila Chis Escudero. Ang sana lang, maging matatag itong mga kakampi natin. Huwag na silang sumama doon sa 13. 3 pa ang kinakailangan nila. Wala na eh. Hindi na nakikinig yung mga senador eh. Wala na nga katwiran si Jokno, pinagbigyan pa rin nila eh. Okay. Kaya ito po, real talk, sa tingin natin, yung takbo po, ang habol na lang natin dyan, eventually, sa botohan na. Kinakailangan pa rin nila ng 16. Wala na tayo. Lahat dyan, talo tayo. Lahat ng hirit ng depensa, matatalo yan. Kasi 13 sila eh. Botohan lang yan eh. Okay. Pero, malaki pa rin po ang tsansa natin na si BP Sara ay mapawalan sala dahil 16 po ang kinakailangan nila. So far, 13 pa lang po sila. Ngayon, yung patuloy po na panggigipit, para hindi po bumaliktad. Kita nyo po yung pronouncement ni Ombudsman. Hindi pa tapos yung kaso nila Chis Escudero tsaka to ni Joel Villanueva. O, tignan nyo naman po kung paano pumapil si Joel Villanueva. Alam na alam mo na pabor sa kabila. 'Di ba? Kasi nga, hindi pa tapos yung kaso eh. Wala na tayo asahan dyan sa dalawa na yan. Ang dapat lang nating asahan, etong mga natitira pa na labas sa 13, ay manatili pa rin na sila po ay kakampi natin. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayong magtanong, magbigay ng reaksyon at higit sa lahat, pwede po kayong magpakape. Lipat po natin sa Tagalog version.